Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, Tuesday na po, no? Malamang sa inyo po ay umaga na ng September 11. No, dito po sa bansang Amerika, malamang alas 4 ng hapon. Ito po yung ating unang video premiere for the day, no? Para naman paggising ninyo pagmulat ng mata, si Tokis ang nakikita. Manood na. 'Di ba, Elora? Oh. So, hopefully maging maganda ang inyong Wednesday kasi may kasunod pa ito, yung ating pang 12 PM habang nanananghalian naman kayo. Kasama pa rin si Tokis. Sa pagtulog nyo, kasama pa rin si Tokis. Kaya meron kayong altahap si Tokis buong araw kasama nyo. Ano yung altahap? Almusal, tanghalian, hapunan. O diba? Tama yun. At baka meron pa kayong merienda. Okay, so ang topic po natin mga kababayan, ang inyong favorite bilasang pusit, Sara Tamilmil, Butangera, Duterte, Shiminet. Di ba ang haba na kababayan? May kasama pa yan. Bilasang pusit, Sara Tamilmil Brat, Duterte, Shiminet. Di ba? Kompleto na. Shiminet. Sa dulong-dulong, Shiminet. Akala nyo PhD, akala nyo MD, o engineer, hindi. Shiminet. Ang pag-uusapan natin yung poll out kahapon sa kanyang second budget hearing. No? Nako, man. Imbis na yung sinasabi niyang magkaisa, lalo nilang dinidivide ang mga tao. Yan po. Kaya yung sinasabi niyang kailangan magkaisa tayo, magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, wala po yun. Ganun lang yun. Tukis-tukis lang ba? Tapos yung interview niya, sabi niya, sinasagot ko naman lahat ng question. Yung mga tanong ng taong bayan. Ha? Ayaw ko na sanang magmura What? What a bitch. She's a freaking biatch and a lunatic. Come on, girl. Kung totoo po yung sinasabi niya doon sa interview niya na yun, sana pumunta siya doon sa second budget hearing niya. Kaso, nandoon yung mga aso ng pamilya Duterte. Yung mga himod poet ng mga Duterte. No, sa next vlog na natin yun kasi mahaba-haba pag pinagsama natin lahat. Baka umabot tayo, nalibot na natin ang Pluto. Dito, ang pagtutuunan natin ng pansin, yung kanyang letter, na absent po ako, excuse letter, may doctor's note. Tapos yung sinabi ng Makabayang Black, okay? Tapos yung kanyang akusasyon, no, sa dalawang tao, mga kababayan, at ang isang mambabatas galit na galit po, mga kababayan, at muang meron na naman pong patutsada kay Pusit. Ito po yung ating thumbnail. Sara Pusit, naduwag, no show sa hearing. Kongreso ininsulto ng isang brat na busy. Ayan, okay. Diyan po iikot yung ating opinion at reaksyon. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Oo nga po, no? Kahapon sa ating video premiere, nag-super chat po si Lola Carclea, no? Nandyan na po yun, nakapost na sa ating community. At kanina naman sa ating LS, nag-super sticker naman po si Ate Beth M. Maraming salamat po, no? At patuloy nyong sinusuportahan ang ating channel at patuloy kayong naniniwala sa ating pagbibigay ng opinion at reaction, no? Maraming salamat din po sa patuloy nyong pag-share, no, at paglalako ng ating channel.
malapit na po tayong maka 51,000. Maraming salamat po at congratulations din kay Mamita Star Talk. Achievement at unlock po na 10,000 subscribers na po siya, no? Patuloy lang po nating suportahan ang mga pro-admin vloggers. Kailangan po natin yan. Lalong-lalo na itong darating na midterm election sa 2025. Kasi sabi nga nila, activated na ang trolls ng mga didishit. No? Kailangan natin magparami din. No? Yung mga hindi bayaran. Okay? So, maraming salamat din sa mga dumadalo sa ating video premiere at sa ating live stream. Doon po sa mga naysayer natin, sa mga nag-a-ad hominem, mga didishit, mga anti-Marcos, mga dilawan at pengs na galit kay Simply Talkies. Okay lang yan. Party po kayo ng analytics. Whether thumbs up or thumbs down, may analytics kayo. Okay? Salamat po, no? Nagpapadami kayo ng aming views. Gawin nyo namang 1 million yung views yung isa kong video dyan. Para naman matuwa ako, para may pakinabang po kayong mga anti-Simply Talkies vlog, di ba? Okay, hindi ko na po kayo ma-shoutout isa-isa. Alam nyo na kung sino po kayo. At maraming salamat po sa mga men and women in uniform. Lalo na yung nakadakip kay sa bulaang propeta ng Diyos na si Kibuloy. No? Ay, Kibuloy! Ano, tigas edits pa ba? Baka kulang ka na ng Viagra or Cialis. Marami dyan. Kung gusto mo, punta ka na kay Apo. Doon, marami doon. At shout out po sa lahat ng OFWs, our modern hero. No? Tiis-tiis lang, ganyan po talaga ang buhay. At huwag kakalimutang palaging manalig at manalangin sa poong may kapal. At eto po mga kababayan, mag-start na tayo. Meron tayong 5 article dito at ilang mga quote cards, no? Pagsasama-samahin na natin. So uunahin natin itong ulat sa Politico na Sara Duterte differs to House to decide on OBP budget. So sa Tagalog, ipinasa sa kamay niya na. Bahala na ang House of Representatives na mag-decide kung ano ang budget ng OBP. Kasi po, sinabi niya na, base sa kanyang letter, no? Basahin lang natin yung letter niya. Siguro naman lahat kayo napansin na, hopefully, hindi masama itong salamin na nabili ko sa Walmart. Ayan po, okay, tingnan mo ako. Mukha akong genius kaya. Elora, mukha ba akong genius dyan? Ano ba to? Naku, hindi ko rin mabasa. Wala rin silbi. No? Ano ba sabi? Teka lang, lakihan ko. Ayan. Honorable Ferdinand Martin Region Valdez. Ayan. Dear Speaker Romualdez, the Office of the OBP has submitted a... Oh, wala talaga. Submitted a necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. I have also articulated my position on the issues outlined in my opening statement during the previous hearing. We defer entirely to the decision and judgment of the committee regarding our budget. O ayan. Yan na yung kanyang posisyon, no? So ibig sabihin, hindi na siya mag-attend kahit na patawag-tawagin pa siya, no? Kasi ayaw niya eh. Ayaw niyang matatanong siya. Ayaw niyang minamanduhan siya. Ayun. Kasi nga, OBP ako. OBP ako. Entitled ako dyan. No? At may mga kakampi ako, tulad ni Marcoleta. Nagngangaw-ngaw dun. Dahil daw sa old tradition, simula daw nung naupo siya, pero nung naupo siya ng 2004, ba't di niya sinabi meron doon? Dapat doon siya nag-start. Kaso sinasabi niya, 2023 lang eh. Hindi ako maniwala. Di ba? Ang lagi niyang depensa. Even the son of the president. Siya ang nag-instigate niyan. Oo. Nung 2023, sabi mo, o 2024. Bakit nung sinasabi niyang historya siya? Since naupo ako ng napunta ako sa Kongreso ng 2004, dapat sinabi mo, inaisa-isa mo. Nilahat mo. Oo. No? At dapat nilahat mo na hindi din naman lahat ng OBP pumupunta dito
Oh, 'di ba? Dapat doon ka nag-start since nag-historian ka na rin lang naman. Dito, pinapakita lang ni Sara Duterte yung kasalaulaan niya. Yung pagiging talagang entitled niya. Talaga pong bratsila siya. Bratinela. No, ugaling ano, mapagmataas. Oh, kasi hindi naman talaga 100 Pinoy yan. May lahi po yan. Hi, Sprakanite, ganun po yun. Yung lahi niyan. Oo. Hindi naman po lahat ha. Pero sa kanya napunta yung lahing Sprakanite, ganon. Matigas pa sa adobe ang pagmumukha niya. O, di ba? O, tingnan niyo, yung larawan na yan, maski na isa na representante ng OBP, wala talaga. Kita nyo? Ang kabastusan niya. Hindi niya nirirespeto ang ibang departamento, hindi niya nirirespeto ang Kongreso. Kasi feeling niya, OBP ako. Paano pag naging presidente pa yan? Ha? Ano na mangyayari? Wala, lahat tamilmil. Lahat. Pag gumanong ka, nagsalita ka, alam mo na. Alam mo na. May kalalagyan ka. Ganyan ang ginagawa nila sa Davao. Siguro nung mayor siya, ganyan ang gawain niya. Walang makaimik na councilors, walang pwedeng mag-abstain, walang pwedeng mag-disagree. Pag sinabi niya, sinabi niya. O di ba diktador? Bratinela? O di ba? O. Eto mga kababayan, wag yung mga pinagsasabi niya, mamaya na natin aanuhin yung isang mga article. Quote card muna kasi related eh. O, napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President Budget Proposal. O, ayan yan ha. Tingnan nyo. Yan yung sagot niya nung kailan nito? September 9. O, September 9 ha. Yung interview niya. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinablish na namin yung budget proposal namin sa aming website sa OBP. Sa social media platforms namin, ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan. But, yun ang gusto mo. Paano kung gusto naming magtanong? Pinakita mo sa amin, paano kung may gusto kaming tanungin? Di ba? Okay na yun, pinablish mo. Okay, good for you. Ang maganda, gawin mo pang libro yan. Pero, your book or your publication is subject to scrutiny. Gaga. O, sino mag-scrutinize? Alangan pa lang, sabihin mo, itong line A na to, line number 1, this is the appropriated funds for this particular project. Bakit ka magkakaroon ng ganyang project? Bakit hindi na lang dalhin yan sa isang ahensya na duplicate projects naman? Tulad ng sinasabi niya, yung sa DOH, sa DSWD. Puro lang naman mga pagtulong program, social amelioration. O bakit di na lang ibigay sa mga tamang ahensya ng gobyerno? O di ba? Malayang talakayan. Transparency and accountability. Ano yung accountability doon? You have to explain it. Bakit mo gagayahin yung programa ng isang ahensya na dapat silang magpatupad? Bakit mo kukunin? Di ba doble-doble lang ang gastos? Di ba? Para lang may masabing programa ang opisina mo? Ayan napakaboba. Basahin nyo na lang dun sa website namin. Okay na yun. Na-proofread na namin yun. Paano pala yung opinion ng iba? Paano kung may gustong magtanong? Paano ka ma-reach? Hindi, nandun na yun. Okay na yun. Perfecto na yun. Nakita nyo? Tapos sasabihin niya, sinasagot niya naman daw lahat ng tanong. Gaga, sinungaling. Di ba? Liar. Sino ang tatay niya? Ang tatay niya ay si Baal. Ayun, tatay niya si Baal, di ba? Ayun, Prime Minister ni Baal, tatay niya. Pagdating naman ng August 27, ang sabi niya, I will forgo the opportunity to defend the budget of the OVP in a question and answer format. I will leave to the House to decide on the budget submitted. Tingnan nyo, kagaguhan niya. Sinungaling! Sinungaling! Define sinungaling. Sara Duterte. Di ba, Elora? Ha? Di ba, June Relibit? Define sinungaling. Sara Duterte? Ano pa? Define sinungaling. In other terms, hindi Sara Duterte. Mali sagot mo. What is sinungaling? Attorney Torion? No. Mali. Pastor Kibuloy?
Ano ka ba naman, Tokis? Magkakakampi ang mga yan. Ganun po ba? Okay, meron pa po akong isa Rodrigo Duterte? Wrong. Sabi, mali ka. Ano pala? Bongo. Palakpakan! Lahat ng magkakampi. Sinungaling. Yun po yung definition ng sinungaling. Kasi, di ba, sa definition ng isang word, may mga synonyms and antonyms. Sinungaling. Sara Duterte. Synonyms. Mga magkakapareho. Bongo. Rodrigo Duterte. Apollo Kibuloy. Toryon. Bato. Padilla. Marcos. Marcoleta. Ayun, sila po yun, yung mga synonyms. Di ba, Elora? Nag-gets ninyo? Tingnan nyo, mag-propose ako sa Google. Sulat ako sa Google. Hey, dudes, can you include this word, Tagalog word, sinungaling, the definition? When you Google search sinungaling, it will show the pictures of these people. Di ba? Di ba ang galing lang? Idea ko 'yon ha. Wag niyong gagayahin, idea ko 'yon. Pag ginugol search, someday, pag ginugol search mo ang the word sinungaling, lalabas picture nito. Baka nga may plug pa ng China at German eh. Type nyo. Bracketen, uten. Lalabas, picture niya. Ipro-propose ko kay Google search. O kaya kay Siri. Hey Siri, show me the word sinungaling. Lalabas. Lalabas. Di ba sa interview niya? Bakit ko nasabing sinungaling? Sa interview niya. Sinasabi niya, sinasagot ko naman lahat ang mga tanong ng taong bayan. Whether ambush interview pa nga. Ba't di ka pumunta doon sa hearing ng budget mo kahapon? Ba't di ka nagpakita? Maski na sana isang representante. Tapos si Marcoleta, bakit daw ang Office of the President inaprubahan kagad? Ang tanong, dalawang sagot. Marcoleta ha, tingnan mo ha. Yang matanda mong utak kasi nabaong ka doon sa tradisyon. Nung gusto mo, bumalik ka ng 2004. Mag-back to the future ka, makiusap ka kay Michael J. Fox, nahiramin mo yung kanyang sasakyan, bumalik ka ng 2004. Nandun yun, naka-display sa Universal. Mga kababayan, yung DeLorean niya sasakyan na ginamit, punta kayo ng mag-tour kayo, kasama yon sa Universal. Itutour kayo, pati si Shark, nandoon. Nandun yung mga kotse, nandun yung DeLorean. Hiramin mo, Marcoleta, para makabalik ka ng 2004. Gusto mo pala ng tradisyon, animal ka eh. Diba? Dalawa lang yan. Ba't mo dinadama yung Office of the President? Una, nung nag-hearing ang budget ng presidente, may representante. Handa silang i-defend ang budget. However, ito yung pangalawa. Maganda ang relasyon ng Office of the President and the majority of the House of Representatives. That's why it only took less than an hour, even though with the objection of the minority bloc, wala silang magagawa. Because they have a cordial, very good relationship. Anong magagawa ng minority? Majority wins. Parang yung ginawa sa'yo kahapon, pinagbotohan. Sinong gustong i-terminate ang deliberation? 3 lang kayo. Actually, mga kababayan, may commonality. Yung 3 bumoto. Sa ako na sa content natin, pag di ko nakalimutan sa isang content natin. May commonality itong mga DD shit, no? Sabihin ko sa inyo na nahuhuli natin Elora eh. No, kung mapansinin kayo, di ba June, Real Wit, kung mapansinin ka, makukuha mo yan. Okay? 45 ang against to terminate. Di ba majority wins? In any case, majority wins. Sa botohan, majority wins. Highest number wins. Di ba, Marcoleta? Alam mo ba yon? Kung di mo alam yon, di FU ka. Ang kinatanda mong yan nang mahirap eh.
Kaya nga sabi nila, you cannot teach an old dog a new trick. Pasensya naman, mga kababayan. Diba? Eto pa, bago tayo pumunta dun sa mga punta na tayo dito sa, hindi ko nabasahin yan sa pinakita ko lang sa inyo, yung article ng Politico, hindi ko nabasahin kasi nilalaman yan, yung liter niya, yung liter. Ngayon, dahil dyan, nagalit ang minority bloc. Sabi dito, alam nyo, nag-antay din ako. Oo. Na-late na nga ako, 7:30 na nga ng gabi dito, 10:30 sa atin. Sabi ko, ano nangyari? Bakit walang si Stella Kimbo, pasilpon-silpon, si Representative Adjong, pasilpon-silpon. Yung pala, kalaunan, walang dumating, talagang no-show. No? Bastos! Sinungaling! Si BP Sara Duterte Shiminет. Anang ina, FU talaga, walang galang, no? Biruin nyo sa bagay, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi 100 Pinoy yan. No? May ugaling yan. Isprakanite! Ganon, mapagmataas. Feeling, higher siya. Mamaya, mababa. Sa ibang content natin, makikita nyo, talagang tinira na siya ng mga mambabatas. Akala naman niya, may kakampi sa kanyang mga mambabatas. Baka nga, impeach ka, gaga ka. Anong sabi ng Manila Bulletin? Bratanela to the max. Hindi daw siya bratinela. Ay, ano ka? Biatch. Di ba? Ganon din yun. Di ba? Pinaganda lang. Yung biatch is a street word. Yung bratinela, mukhang social pa kasi may dal niyan eh. Di ba? Makabayan Solons castigate BP Sara for no showing budget hearing. Ayan, yari ka. Sabi ni Castro, Makabayan Solons asks Representative Franz Castro and Cabrera Party List Brosas could not hide their displeasure on Tuesday. Ayan. In fact, none of the OBP family attended o dapat talaga, mga kababayan, zero budget. Kasi they are not interested with their budget. Bakit? Busy ba kayo? Anong pinagkakaabalahan ninyo? Siguro yung mga yan, mga kababayan, sa akin lang opinion, nanonood din yan sa opisina nila. Pero tuwang-tuwa sila. Baka nga nagsya-champagne sila eh. Victory. Yan yun. Baka kumakain pa yan na, nanonood na lang sila ng Netflix doon, no? Pero nyo, pinapasahod nyo. Wala namang ginagawa yung mga kupal na yan. Kaya dapat talaga, zero budget. Manawagan tayo na isiro ang budget. Huwag nyo nang pasahuran yung maski ng mga staff niya. Tanggalin nyo na yung opisina niya. Doon na lang siya sa bahay niya. Mag-antay na lang, di ba? Designated survivor naman siya. Bakit ko papasahuran ng kalahating milyong piso? Sayang lang. Doon ka na lang. Bigyan nyo na lang siya ng allowance. Allowance lang. Wala naman siyang gagawin eh. Wala naman siyang proyekto eh. O di ba? Tanggalin na. Ano pa inaantay ninyo? Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Zero budget. Di ba? Wala yo. None of the OBP family. Instead of showing up, Duterte gave a letter. Ganyan. Di ba? Ano ngayon ang sabi ni Castro? So, ang problema dito, no? Talagang bratinela. Bratanela to the max, no? Na ayaw nang matanong, umiiwas pa sa mga tanong. Kasi nga, Castro, ang tanga-tanga mo naman, ang sarap mong batukan din eh. Ayaw niyang matanong kasi hindi niya alam ang isasagot. Nagets mo, Castro? Di ba nga sa mga debate, kaya pala hindi pinapa-attend, kasi doon mananalo naman siya. Yung pala, alam nung mga hindi nagpapa-attend, na bobo at tanga siya. Tingnan mo na lang yung mga sagot niya sa mga ambush interview. Mas lutang pa sa Mama Lenny mo. The new lutangs is Sara. Mamaya. Sa isang content natin, meron na naman siyang bagong moniker. Elora, may bago tayong moniker. Antayin mo. Diba? Sabi ni Castro yan, Bratanela to the max. Ayaw na ngang matanong, umiiwas pa sa tanong, kasi bobo at tanga. Hindi makapag-elaborate. Ano naman ang sabi niya ulit? Pasensya na po ang tabong bayan. Binoykot tayo ng Bratanelang pusit. Ayun.
Wala pa ako natatandahan na asensya ng gobyerno, executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. Ano to? Betrayal of her oath of office? Ayan na. Nagsimula na ang betrayal, mga kababayan. Parinig na yan. Betrayal. Nagpaparinig na si Castro. Ano ang isa sa mga article of impeachment? Betrayal of public trust. Tama, mali. Yari ka. Mayayari talaga si Bratanela. Okay, ano naman ang sabi ngayon ni... ito palang maganda. None of the House members moved to strike out from the record any of Castro's utterances. Yung sinabi niya, wala daw nag-request na burahin yun sa record. Pati yung Bratanela, pati yung pusit. Alam ko, pati yung pusit, hindi rin in-strike yun. Ito naman ang sabi ni Brosas, yung kanyang meme na Shiminet. Narinig nyo yun? Ang ganda nung Shiminet no? Nandito ba yung sa aking ano? Ito po, tingnan nyo. Ito na lang basahin natin. Sabi ni Brosas, she may not like our questions last hearing. She may not like being questioned about the OBP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But she is accountable to the House. And she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya. Correct! Tama naman, mga kababayan. Di ba? Buraot. Ngayon, ano sabi ni Manuel diyan? Sabi ni Bratanela doon sa interview niya, hindi ako Bratanela o spoiled brat. Hindi lang sanay ang ilang mga miyembro ng HOR na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. Isa din ito, parang atake din nila sa parang Bratanela. Ayan. Hindi daw siya brat. Ulul. Sa sarili mo, tingin mo hindi ka brat. Sinabi ko na yan sa previous vlog ko Sa tingin niya, hindi siya brat. Pero ano ang perception? Tanga kasi. No? Kada bitaw mo ng salita, kada galaw ng katawan mo, action mo, yung facial expression mo or your movement of your body, people are looking at you and scrutinizing you because you are part of a public scrutiny. Dahil nasa public service ka, gaga. Yun nga mga private pa na scrutinize Ikaw pa kaya na nagsisilbi sa bayan? Opisyal ng bayan? Pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bayan? Pero yung ginagawa mo, yung sinasalita mo, hindi tama. So therefore, yung perception ng tao, di ba? Whether good or bad, dito pa lang mali na Naintindihan ng tao kasi nakita na nila yung inaasal mo. Lalong-lalo na doon sa HOR. That you are truly a disrespectful, no, malignant tumor sa public service. Tumor kay, no? Kaya dumadami lalo. No? Marami ngayong may lakas ng loob na gayahin ka. Isa kang magandang halimbawa ng katangahan, kagaguhan, kabulastugan sa mga kabataan. You are a tumor. Ano bang ginagawa sa tumor? Tinatanggal. O anong meron sa perception namin? Kami dapat ang tinatanong mo. Hoy, brat ba ako? Hoy, entitled ba ako? Hoy, spoiled brat ba ako? Akong tanungin mo. Yes, a resounding 100% yes, you are, bitch. Di ba? Hindi niya maintindihan yung perception Yung perception ng tao. Yung iisipin ng tao, ganyan ang Pinoy. Hindi lang Pinoy, lahat na ng tao yan. Kasi meron silang kanya-kanyang opinion at desisyon. At pangunawa, paningin. Diyan na lang Sinungaling na sinungaling ka. Sasabi mong kaya mong sagutin lahat, hindi ka nga makapunta doon Anong sabi ni Aklang Manuel? Kung yan ang tingin niya, baka sorry for the word, pero di ba tama ako? Pareho kami ni Aklang Manuel. Delulo na yung BP natin kung gano'n. Tama. Hindi marunong makiramdam at dinibit-dehan pa niya yung kanyang ganong attitude. Tingnan mo nyo. Di ba? Ikaw ba, depensahan mo yung attitude mong gano'n na para kang Karen? Oo, alam niyo yung Karen? Oy, Lola Carclea, explain mo nga yung Karen. Ha? Di ba sa babae dito yung Karen?
yung nagmamaldita. Makita nyo yan. Type nyo lang sa YouTube, Karen, o lalabas na yung mga tarantadong babae. O, di ba? Tama si Aklang Manuel, dilulo siya. Di ba? Hindi na nahiya. Gaga. O, labas tayo dyan sa Bratanela. O, ito, yung aligasyon niya na 2 tao daw ang kumokontrol ng budget. Yun daw po ay si Speaker Martin at si Representative Elizalde na chairman ng appropriation. Sabi sa GMA News Online, BP Sara claims Romualdez, co-controlling national budget. Co-denies allegations. O ayan, di ba? Yan ang sabi niya eh. 2 tao lang. Inag-aakusa siya without proof. O, di ba? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Kong Saldico at ni Kong Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. O yan. Nasaan yung pruweba? Kung iyan ang katotohanan, give some proof. Ikaw ang nag-a-allege. O di ibigay mo yung pruweba? Di ba? Sila rin ba? O tanungin natin siya. Sila rin ba yung tinutukoy mo na nanguha ng pera sa'yo from DepEd dati? O, tanungin na lang natin siya. Hoy, bilasang pusit. Sila rin ba yung sinasabi mong kumuha ng 5 bilyong piso para sa budget mo? Ayan o, tingnan nyo sa impact leadership. O, kinuha nila yung budget ng DepEd. Magkano ang kinuhang budget sa'yo sa DepEd? O, di ba? Bakit hindi mo i-reveal yan sa taong bayan? Sino ang nanguha ng budget? O, sila speaker ba? Si Elizalde ko ba? Kasi ang sinasabi niya, yung daw 5 bilyon, di ko kasi makita eh. Yung 5 bilyon na kinuha daw sa kanya ay para daw po yun sa pagpapatayo ng mga school buildings. Eh gano'n naman pala, bakit di ka umangal? O tapos nag-aakusa ka, sino yon? Tapos inaakusahan mo yung 2 matataas na leader dyan sa House of Representatives. O, na ang kumokontrol ng budget ay si Ko. Eh, chairman siya ng appropriation eh. Ano gusto mo? Bigay lang ng bigay ng bilyong piso sa'yo? Gaga ka! Ang gusto mo, akin na. Mali-mali nga yung pinagpopunduhan mo eh. Wala sanang problema kung maayos ang relasyon mo sa mga House of Representatives. Hindi eh. Pangalawa, natagpuan sa report ng COA with an evidence na mali-mali yung paglalagay mo ng pondo. Hindi mo nagastos ng tama yung pondo mo. So gusto mo, approve na lang kayo ng approve, BP naman ako. Yung sinasabi ni Marcoleta, that tradition can be changed. You have to be flexible. Why? Kasi may nakikitang hindi tama. At yung nakitang hindi tama ay base sa isang ebidensya. So nakita mo na yung ebidensya, may maling ginagawa, tapos aaprubahan mo pa rin yun, ano ka? Di ba? Nang i-spoiled ka, hoy Marcoleta, ganun ang ginagawa mo. Kaya kinakailangan yung tradition na yan, you should have adapt to a flexibility sa changes kasi mali na eh. Pero pagtakpan na lang yung mali, ano kayo? O diba, Duterte lang ang style? Pagtakpan ang mali, nasaan ang transparency? Gago. Hindi naman sa pumapanig tayo sa Makabayan Black, it is the basic thing to do. Kasi naglabas ng report ang COA, then, may misappropriation dito. May mga disallowance. How come she is asking this so much money and there's so much money being misappropriated and wasted, baka napupunta sa pagnanakaw. O kailangan busisiin natin ito bago natin aprubahan yun. Kasi kung the same allocation lang naman ng project, so what's new? Ganun na ganun pa rin, mauulit pa rin yun. And then you have to, yung pabayaan, takip mata na lang sa mga mali, hindi pwede. O diba? Nasaan yung transparency and accountability? Gago. Diba? Walang hiya, tapos mag-aakusa. Ang ginagawa lang nito, deflecting. Nagdi-deflect. Diba? Nag-aakusa siya. Ngayon, ang sabi lang ni ko dito, ay naku hindi, budol yan.
Yan o, ang sabi lang ni Ko, emphasize that the House Appropriation Panel has 139 members, while the House has over 300 members. So anong problema? 139 ang member ng Committee on Appropriation, meaning si Saldico lang kumokontrol, saka si Speaker. Patunayan mo. Wala siyang makita, na ibang ipang-deflect para malayo sa kanya yung usapin na hindi niya mapaliwanag yung kanyang mga misdeeds, mga misappropriations ng funds. Ang dami. Hindi lang sa OBP, pati sa DepEd. Nakita nyo may mga tinatago pa silang pera? Unauthorized bank accounts? Nasa isang vlog po natin, mga kababayan. Di ba? Tapos sasabihin niya, kinokontrol kasi. Di ba, deflection? Ang galing, pero katangahan po. Huling-huli. Hindi na natin basahin yung laman niyan kasi i-separate content natin yan. Lalo na yung budol. Ha? Okay? So, sinong totoong mangbubudol? Di si Sara Duterte, nanghihingi ka ng budget, tapos ang dami mong gawa-gawang mali. Ano yun? Hindi mo nga alam gumawa ng report, hindi mo alam paano gamitin ng tama yung pondong bilyong piso. Give me 100 billion pesos, I will fix the problem in DepEd. Binigyan ka ng mahigit sa 700 billion. Ano nangyari? Hindi, kinuha kasi yung 5 billion. Mas kinakuha ng panila ng 5 billion, you have 700 billion pesos budget. Diba? Tanga lang. Sinong maluloko mo? Eto pa, tulad natin. May isang representante, galit na galit kahapon. Oo. Itong representante na to, binoto si Sara Duterte, ha? Inamin niya. Hindi niya binoto ang Pangulong Marcos as presidente niya, pero ang VP niya, si Sara Duterte. Ngayon, siguro napagtanto niya, nabudol siya. Sinong tinutukoy ko? Ito po, sa politiko. I don't care if she's VP. Sara Duterte's absence in budget briefing an insult to House. Kaya nga sabi ko, di ba, dun sa thumbnail natin, insulto. Mga mambabatas ininsulto ng BC. Ayan. Ang nagsabi niyan, si Representative Abante, si Benny Abante. Galit na galit siya kahapon, mga kababayan. Ha? Ito po sabi niya, my goodness, I think her writing a letter to us telling us that she has completed, she still must be present, Madam Chair. And because she is not present, she is actually insulting the institution that scrutinizes the budget of the Vice President. And I do not care even if she is the Vice President. Madam Chair, I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Correct? Diba? Ito pa, sabi niya, it is also a cherished tradition in Congress that whenever we deliberate the budget of a certain agency that the head of the agency must be present. At this point in time, there were no staff here of the head of the agency present of the office of the vice. Okay lang sana kung merong representante maintindihan nila. Parang yung presidente. Pero nandun naman siguro si Lucas Bersamin. Hindi ko kasi napanood yun Diba? At least may representante. Hindi napapahiya. Diba? Talaga kahapon talaga, bakanti mga kababayan, wala talaga. Sa laula. Talagang ugaling Duterte talaga, mga salaula. Kaya dapat hindi na kayo magpaupo ng Duterte sa national stage. Pwede sila sa Davao City. Kasi kayang-kaya nilang utuin ang mga taga Davao City. Ito pa sabi ni Benny Abante, let me explain. Her letter actually, her not being present is an insult to this institution. When we have our last hearing, I even questioned her if this institution has the right to scrutinize the budget and she even failed to answer. Tingnan nyo. Wala po siyang paggalang, bastos to the max. Hindi lang bratanela. Kakahiya po ang inyong vice presidente tapos gagawin yung presidente? Ha? Baka mura-murahin din niya yung mga foreign mga ambassadors. Bastos sabi niyo maganda mga wala pa lang kinagandang ugali. Bastos hindi naman po talaga 100% Pinoy yan. 1/4 Pinoy, 1/4 Chinese, 50% Sprakanite. Ganon. Ano ngayon? Tinuya-tuya siya ngayon ni Castro. Kasi po pala, yung isinerve na lunch sa kanila kahapon ay pusit. Tanong ko kay Castro, buti nakain mo pa yan. Buti hindi mo na-imagine kinakain mo si pusit. Bilas ang pusit. Sa politiko, sabi pa ni Castro,
Ang sarap! Tangina, ang kapal din ng mukha nito. Hindi ka nandiri, kinakain mo yung pusit. Castro raves about squid lunch served by house. Ang kulit din ng house, ano? Ang lakas din, ano? Ang lakas manukso. Sana pinag-stay nyo muna si Marcoleta, sinerban nyo rin ng pusit. Saka yung tatlo. Tatlo sila eh, di ba? Oh, kumain kaya si Gloria? Served by house as Sara Duterte snubs budget hearing. Gago talaga tong house na ito, oh. Ito, oh, sabi niya. Habang hindi dumalo sa sarili ng budget hearing ang Vice Presidente na si Sara Duterte, naghain naman ang House of Representatives para sa mga dumalo sa hearing. Sabi ni Castro, the squid dish served with paella negra. Oy, may sarap naman yan. Nakakaingit naman. Pwede bang imbitahan nyo naman ako dyan? Oy, Castro, i-guess mo naman ako. Was served to the congressmen and guests of the committee deliberation. Ika nga ni Castro. Katatapos lang po ng budget hearing dito sa Office of the Vice President. Nakita nyo naman, binoykot tayo. Pero masarap itong lunch ngayon eh. Walang iya talaga to. Walang iya ka talaga, Castro. Isa kang Karen, ang lakas mo mga asar. Ang sabi niya, ang sarap. Sana pala mayroon ding inihaw na pusit. Gusto mo, litsyong pusit. Kasi nilitsyon eh, di ba? Oh. Walang iya. Oh, ayan na po lahat yung mga kababayan. That's it, no? Sa totoo lang, nakakainis at nakakagalit. Pero alam nyo, dahil nga heartless yung inyong beeping pusit, wala siyang pakialam. She doesn't care. No? Wala siyang pakialam kung pera ng taong bayan yung lulustayin niya. Bakit? Duterte siya eh. Duterte ako. Ganito na ang kinalakihan ko. Ganito ang kinagisnan ko. Ganito ang tinuro ng tatay ko. Oo, ganun nga. Ano? Kasalaulaan. Kabastusan. No? Entitled bratanelang biatch. Hindi man lang nagpadala ng representante. Eh paano? Mga duwagers din yung ano eh. Kung ako sa inyo, sinasabi niya, I declare. Pinapasa kamay na ko na. Pinapasa ko na sa lower house, sa kongreso, kung ano man ang magiging budget ko. Kung ako sa inyo, tutularan ko si Marcoleta. Di ba? Marcoleta, bagong party list ni Marcoleta. Sagip Duterte Family Party List. Yeah. Hindi na po yung sagip lang. Sagip Duterte Party List. Yung po, yung kay Marcoleta. Bigyan nyo lang ng 1,000 pesos. Ganyan ang ginawa ni Marcoleta sa CHR eh. Nag-propose siya eh. Kung ako, totohanin ko talaga. Anong sabi ni Elizalde ko? Hindi lahat ibibigay sa kanya. Bigay mo na lang sa West Philippine Sea, sa AFP. Mas maganda pa. Oo. Pero, huwag niyong babadgetan yung Davao City. Eh marami naman po nagpopondo sa Davao City. Yung mga inchik, no? Saka yung mga kriminal nandun eh. Ubusin niyo yung pera ng Kojik. Oo. Diba? Kasi ang pinagsisilbihan nyo lang naman ay si Kibuloy. O di, doon kayo manguha ng pondo. Saka sabi nyo, mayaman ng Davao City. Kung gusto nyo nga, ilipat nyo na nga yan dyan sa China. Ilipat nyo doon sa Hanan para may kapitbahay naman kayo. Hindi po kayo kailangan ng sambayan ng Pilipino. Ikaw lalo na Sara Tamilmil, pusit, ha? Ang butangerang bratanela. Hindi ka kailangan ng bansang Pilipinas. Kasi yung inuugali mo ay matutularan ng mga kabataan. Di ba? Oh. Tapos may pa-book reading ka pa sa mga bata. Hipokritang Karen. Hypocrite na pusit. Di ba? Oh. Pare-pare sila ng ugali. Sinungaling. Mga bratanela, mga entitled. Oh, si Marcoleta sumali pa. Kaya tandaan ninyo, si Marcoleta sana yung kung ano mang party list niya, ha? Kung up for re-election yung party list niya, huwag niyong iboto yung party list na yan. Ang iboto nyo na lang, dagdagan nyo na lang yung boto ng party list ni Erwin Tulfo. Ayun talaga, makagobyerno yun. Yun na lang tulungan, no? Wala nang ibang party list. Tama na yung mga party list na yan, visit. Sa dinami-dami nyo, wala man lang kayong maitulong ng marami sa bansa, sa mga kapwa Pilipino. Diba? Kaya si Marcoleta, wag na yan. Sayang lang,
Hindi naman ako naaawa dyan. Hindi to tungkol sa anumang relihiyon ni Marcoleta. Hindi po. Ang pagiging congressman ni Marcoleta. Ang gusto niya, ibigay na lang yung 2 billion. Okay lang na mawalan tayo ng 2 billion. O, sanay na sanay kasi kayo eh. Di ba? O, siguro pag naibigay yung 2 billion, magkano SOP kay Marcoleta? Magkano SOP dun sa dalawa na bumoto? 3 lang sila eh. O, di ba? Kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.